Mga sanggay, pag-usapan po natin ngayon ang posibleng masamang gawin kay PBBM ngayong inilaglag na nga po niya mga sangkay yung mga hudas sa ating gobyerno. Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another content, another kaalaman today. At ito, mga sangkay, napapaisip lang ako kasi napag-uusapan nga namin na pwedeng baliktarin dito sa PBBM. Pwedeng ilaglag po siya, mga sangkay, ng mga garapal sa ating gobyerno. Kasi ngayon na binuksan na po ni Pangulong Bongbong Marcos itong totoong mukha na kalagayan ng ating pamahalaan na ang dami pong mga korap na opisyal, pwede siyang balikan sa papaanong pamamaraan, mga sangkay. Pag-usapan natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, road to 2 million subscribers na po tayo. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto, mga sangkay. Naisip ko lang kasi, ngayon, napanood ko itong video panoorin po natin. Teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. Okay. Alam nyo guys, itong nangyayari ngayon, hindi po ito basta-basta eh. Itong mga kaganapan na parang normal na nakikita natin na korupsyon sa Pilipinas. Hindi po, kasi matagal na po ito. Sabi pa nga ni Senator Lacson, sindikato ito sa loob ng gobyerno. Meron po sila mga kapit na mga kongresista, senador, kung sino pa mga makakapangyarihang hari. So, matagal na po itong nangyayari, mga sangkay, and very alarming po talaga. Now, we have this president na willing magsakripisyo. Di baling tamaan ng kanyang administrasyon, wala siyang pake. Ang importante, ma-solve na itong nangyayari ngayon. Kasi, kahit si President Duterte, hindi din po ito kinaya. Ito na po yung tinaguriang matapang na naging presidente. Pero hindi po kinaya ang sitwasyon. Nagsalita lang siya noong 2020 na rampant ang ghost projects sa DPWH. Ayan po, nakalagay po yung date. Pero, no action. Walang tinanggal na sekretary, walang tinanggal na mga malalaking isda, walang nakasuhan. Ang tanging nakita lamang natin, may mga blacklist, mga sangkay, pero yung kumpanya lang. Yung iba doon, may mga kumpanya pang iba eh. Hindi yung pangalan ng mga may-ari ang blacklist at hindi po forever. Ngayon, mga sangkay, si PBBM, iba ang ginawa niya. Kasi ngayon, talagang durugan itong nangyayari. Talagang puksaan na po ito. Wasakan na po. Winawasak ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos itong matinding kalakaran sa loob ng ating gobyerno. At kailangan po niya ng support from us. Kasi ang magiging kalaban niya po dito, mabibigat. I know, presidente po siya. Pero gaya nga ng sinabi ko, pag sinabing sindikato sa loob ng gobyerno, organized po yan. Alam nila gumawa ng taktika, alam nila gumawa ng plano, paano pababagsakin ang kanilang kalaban, kasi nga matagal na po nila itong kalakaran. So, isa sa pwedeng gawing masama ng mga politikong ito ay, since marami pong damay dito, pwede nilang palabasin na si PBBM ang may kasalanan sa mga nangyari. At nakikita po nga natin ngayon yung pattern
na ganun nga ang ginagawa nila ngayon, mga sangkay. No? Iniipit yung Marcos administration. Bakit? Kasi sila po yung tatamaan dito eh. Sila, pare-parehas, mga congressman, may mga senador. Marami pong tatamaan dito. So, ngayon, mga sangkay, ang isa sa pwedeng planuhin nila dito, pabagsakin si PBBM nang sa ganun, matigil na ang paghahalungkat. Kasi posible po talagang madamay sila dito eh. I mean, hindi lang madamay, kundi posibleng makulong. Posibleng makulong. Mismo mga kakampi pa po ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Sa pambihira. Posibleng masakote yung mga yan, mga sangkay. Kasi, ngayon pa nga lang, sinasabi na ni BBM, eto, nakita naman po natin, naiyak ang presidente. Ibig sabihin, ganun po siya ka nag-aalala sa bayan natin. Kasi nga, yung bansa natin, napaglaruan. Ang pinaglalaruan po nila dito, mga sangkay, yung buhay ng mga Pilipino, na dapat pala mas maayos yung kalagayan ng bansa natin, kalagayan ng mga Pilipino, kung ito mga proyektong ito, inaisasagawa ng matino, na maayos. Kung yung pera ng bayan, nagagastos ng matino. Pero nakakalungkot lang, mga sangkay, for many decades, ganun na palang nangyayari. Ganun na po yung sitwasyon. Naglalabas ng bilyong-bilyong pera, pero ang ginagawa, mga sangkay, binubulsa ng mga buhaya. So, yun yung realidad. Biruin nyo, from DPWH, itong mga kontratista, wala, ano to? Hindi sila, wala pala. Sila ay matatawag na bagman, kahit po yung mga nasa DPWH, sila po yung nagmamaniobra. Sila po yung naghahati-hati, mga sangkay, sa pera ng taong bayan. Tapos yung proyekto, konti na lang yung matitira doon. Let's say, 10 billion ang budget para sa isang syudad. Pero ang matitira na lamang po doon, mga sangkay, mga nasa 1 billion. Ganun ang mangyayari, mga sangkay. Kasi yung budget, pinaghahati-hatian na nila. Ang mangyayari, since 1 billion, okay, gawin na natin yung ibang proyektong ghost project, yung iba namang substandard. So yun ang nangyayari. Kaya pala, mga sangkay, ang kapansin-pansin ngayon, di ba yung mga kalsada natin, ang ginagawa po ng DPWH, substandard po ang pagpapagawa. Sobrang tindi po talaga. Minsan nga sinisisi pa po natin sa mga namumuno sa atin, sa mga lugar, pero hindi pala. DPWH pala ang may gawa nito. Yung winawasak yung kalsada, yan, pagkatapos wasakin, sisimentoin ng substandard. After ng ilang mga buwan o isang taon, bakbak na naman. Nadaanan lang ng baha, bakbak. Biruin nyo, may mga nakikita po tayo sa Metro Manila. Anak ng tokwa, binaha. Ganda ng kalsada pero binaha. Minash out yung mga semento. Saan ka nakakita nun? Sementado pero na-wash out. Nasira ulit yung kalsada. Naakala mo, pinatong lang dun yung mga bato na na-wash out. So, ganyan po kalala, mga sangkay, kung paano po nila niloloko ang taong bayan. So, si BBM ngayon ay delikado ang sitwasyon, sa totoo lang. Kasi, kita nyo ngayon, binabanata na ni BBM yung mismong kongreso. Nag-uumpisa na po siyang kalampagin. Nag-uumpisa ng kalampagin ang Congress. At ang tanging kakampi dapat dito ni PBBM ay tayo. Kasi paano kung iba ang mamuno, mga sangkay, dito? Kaya di kampihan na naman. Wala na naman. Lusutan na naman, mga sangkay. So, what we need today is to support the president. No? Ibigay natin yung suporta natin sa presidente natin. Kahit anong mangyari, nasa side tayo niya. Mabigat ang kalaban dito. Ilalaglag siya ng mga ito, mga sangkay. Babalikan siya. Mga kakampi pa po niya ito. Kita nyo ngayon, mga sangkay, kahit si Romualdez sa pinsan niya. Nakikita na po natin na napuno na po talaga yung presidente kasi nga po, dahil sa mga na-discovery, matagal na itong nangyayari. Sa mga nagsasabing wala ito sa panahon ni PRRD, kalokohan yan. Kita nyo? Nagbanta pa nga po si PRRD at that time, resign now or face charges. Mali ito eh. Mali yan eh. Dapat I will remove you
unfiled charges. 'Di ba? Ganun ang ginawa ni BBM. May mga tinatanggal ngayon. 'Di ba? May mga tinatanggal ngayon tapos kinakasuhan ng mga direktor ng DPWH. At marami pa po ang mananagot dito. Dapat yun ang ginawa pero hindi nagawa ni PRRD. So yung task na dapat nagawa na ni PRRD at ng iba pang mga presidente, ito ang gumawa, si Bongbong Marcos. So ito yung delikado ngayon, yung planong masama kay PBBM. Kasi pagpaplanuhan talaga sa dyan na ilaglag. No? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.